Matapos ang mga pangyayari, mariing sinabi ni Shueli kay Lunar na siya mismo ang may kagagawan ng kanyang sinapit. Ngunit sa halip na matakot o magpakita ng panghihinayang, bigla lamang ngumiti si Lunar ng may mapanuyang ekspresyon. Dahil dito, agad na nakaramdam si Shueli ng matinding pangamba at masamang kutob. Hindi nagtagal, nagsimulang wasakin ni Lunar ang sarili niyang katawan sa pamamagitan ng sariling kapangyarihan. Labis itong ikinagulat ni Shueli at ng Nameless na Demon Emperor. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang sumabog ang katawan ni Lunar, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog na nagpayanig sa buong paligid. Nang masaksihan ito, nagulat si Crimson Cloud at napatanong kung sinira nga ba ni Lunar ang sarili niyang katawan. Patuloy na lumawak at lumakas ang epekto ng pagsabog. Ngunit ayon kay Crimson Cloud, kahit ganoon kalakas ang naging sakripisyo ni Lunar, hindi pa rin ito sapat na mapapatay sina Shueli at ang Nameless Demon Emperor. Bilang tugon, sinabi ni Solar na sapat na ang maidudulot nitong matitinding sugat sa kanilang mga kalaban. Dagdag pa niya, kapag naasikaso niya na si Crimson Cloud Overlord, magiging mas madali na para sa kanya ang tuluyang pagpatay kina Shueli at sa Nameless Demon Emperor. Sa kabila ng napakalakas na pagsabog na dulot ng pagsira ni Lunar sa sarili niyang katawan, nagawa pa ring makaligtas ni Shueli at ng Nameless Demon Emperor. Nagtagumpay silang mabuhay dahil ginamit ng Nameless Demon Emperor ang kanyang kapangyarihan upang protektahan si Shueli mula sa mapaminsalang epekto ng pagsabog. Matapos hamupa ang kaguluhan, napasabi si Shueli na naloko silang lahat ni Lunar. Ipinaliwanag niya na bagamat napakalakas ng asensya ni Lunar, mas mahalaga rito ang kanyang asensya kaysa sa pisikal na katawan. Dahil dito, ang pagsira ni Lunar sa kanyang katawan ay hindi gaanong mabigat na kapalit kumpara sa magiging pinsala sa kanyang asensya. Gayunpaman, naniniwala si Shueli na kahit nakatakas si Lunar, hindi ito agad makakabawi ng lakas sa maikling panahon. Dahil sa sitwasyong iyon, iminungkahi ni Shueli na samantalahin nila ang pagkakataon upang magpagaling ng kanilang mga sugat at pagkatapos ay ituon ang kanilang pansin sa pagpatay kay Solar. Samantala, habang tahimik na pinagmamasdan ni Gu Chang ang mga nagaganap, nagpasya siya sa kanyang isipan na hindi niya hahayaang makatakas si Lunar. Naisip niyang hahabulin at papatayin niya ito matapos niyang tapusin ang 4 na makapangyarihang nilalang na kasalukuyang sangkot sa labanan. Sa kabilang panig naman ng digmaan, patuloy na naglalaban sina Crimson Cloud at Solar. Habang walang tigil na nagpapakawala si Solar ng mababagsik at makapangyarihang mga pag-atake, mariin niyang sinabi kay Crimson Cloud na huwag itong tumakas, ipinapakita ang kanyang determinasyong tapusin ang laban sa pagitan nila. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, lalong dumami ang mga sugat na natamo ni Crimson Cloud hanggang sa mapa-atras siya ng ilang hakbang. Kitang-kita na nasa alang-inang kalagayan na siya matapos saluhin ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake ni Solar. Sa pagkakataong iyon, itinaas ni Solar ang kanyang espada at naghanda para sa isang mapagpasyang pag-atake. Kasabay nito, sinabi niya kay Crimson Cloud na wala nang saysay ang patuloy nitong paglaban. Ipinaalala pa niya na ilang libong taon na silang magkakilala at iginiit na kaya niyang iligtas ang katawan nito. Samantala, sa loob-loob ni Crimson Cloud, napagtanto niyang ang susunod na galaw ni Solar ay may kapangyarihang makasira mismo sa mundo. Dahil isa na lamang ang natitira niyang Primeval True Feather, alam niyang magiging napakahirap para sa kanya na harapin ang naturang pag-atake. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Solar na ang World Source ay para sa kanya. Gayunpaman, bago niya maisigawa ang kanyang plano, bigla siyang nakaranas ng hindi inaasahang pangyayari. Labis siyang nabigla nang mapansin na may kakaibang anomalya sa kanyang espada. Nakita niya rito ang bakas ng demonic aura ni Gu Chang, at dahil dito ay hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang Nirvana artifact. Dahil sa pangyayaring iyon, agad siyang napaisip kung ano ang tunay na nangyayari at kung anong uri ng kapangyarihan ang kayang makialam at makaapekto sa isang makapangyarihang Nirvana artifact. Napansin ni Crimson Cloud ang biglaang problema na naranasan ni Solar sa kanyang Nirvana artifact. Nang makita niyang nahahadlangan ang galaw ng kanyang kalaban, agad niyang napagtanto na ito na ang pinakamainam na pagkakataon upang baligtarin ang sitwasyon. Dahil dito, walang pag-aatubili siyang sumugod upang maglunsad ng isang mapagpasyang pag-atake. Gayunpaman, mabilis na nakapagbigay ng tugon si Solar.
Sa kabila ng anomalya sa kanyang espada, nagpakawala siya ng isang malakas na palm strike at may kumpiyansang sinabi kay Crimson Cloud na hindi nito magagawang maneg. Tumama ng direkta ang pag-ataking iyon sa paparating na kalaban, dahilan upang mapilitang umatras si Crimson Cloud ng ilang hakbang. Ngunit hindi nagpadaig si Crimson Cloud. Matapos mabawi ang kanyang balanse, agad siyang naglunsad ng isang napakalakas na pag-atake gamit ang kapangyarihan ng kanyang Primeval True Feather. Sa pagkakataong ito, matagumpay na tumama ang kanyang pag-atake kay Solar at tuluyang tumagos sa katawan nito. Nang makita ang naging resulta, napatawa si Crimson Cloud at ipinahayag na hindi man niya alam ang tunay na dahilan ng problema sa espada ni Solar, malinaw na nagbigay iyon sa kanya ng pagkakataong may siguro ang kanyang plano. Dagdag pa niya, ang pag-ataking pinakawalan niya mula sa Primeval True Feather ay sapat upang ilagay si Solar sa isang mahinang kalagayan sa loob ng ilang sandali. Dahil dito, naniwala si Crimson Cloud na siya ang nagwagi sa sagupaan at nasa kanyang panig na ang laban. Habang bumabagsak si Solar matapos tamaan ng pag-atake ni Crimson Cloud, nagsimula siyang pag-isipan ng misteryosong puwersang nakialam sa kanyang Nirvana artifact. Unti-unti niyang napagtanto na maaaring si Gu Chang ang nasa likod ng pangyayaring iyon. Dahil dito, nagtaka siya kung paano nagkaroon ng ganoong kakayahan ng isang nilalang na nasa antas lamang ng Quasi-Supreme. Sa kanyang isipan, hindi niya maunawaan kung bakit naglakas loob si Gu Chang na makialam sa laban ng mga nilalang na higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Naniniwala si Solar na kahit magkapwa sila matalo ni Crimson Cloud, napakahina pa rin ang kasalukuyang cultivation ni Gu Chang upang makuha ang tunay na pakinabang mula sa sitwasyon. Samantala, dahil sa kanyang pansamantalang kalamangan, naging kampante si Crimson Cloud. Buong kumpiyansa niyang ipinahayag na ang World Source ay mapapasa kanya na at dito na rin magtatapos ang buhay ng lahat ng kanyang mga kalaban. Ipinahayag pa niya ang kanyang ambisyon na angkinan ang buong Demon World at maging tunay na pinuno nito. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang pagdiriwang, bigla siyang nakaramdam ng matinding panganib. Bago pa siya makapagbigay ng sapat na reaksyon, palihim siyang sinaksak ni Gu Chang gamit ang kanyang sandata. Kasabay nito, malamig na sinabi ni Gu Chang na mas mabuting manatili na lamang si Crimson Cloud sa lugar na iyon kasama si Solar Demon Overlord. Labis na nabigla si Crimson Cloud sa biglaang pag-ataking iyon. Agad niyang napagtanto na si Gu Chang nga ang misteryosong nilalang na kanina pa nakikialam sa laban. Habang nararamdaman ang pinsalang dulot ng halberd, napansin niyang nagtataglay ito ng pambihirang kapangyarihan na kayang batasin maging ang kanyang Nirvana body. Dahil dito, naalala ni Crimson Cloud ang isang sinaunang ipinagbabawal na alamat na dapat sana'y matagal nang naglaho sa paglipas ng panahon. Ang pagkakahawig ng kapangyarihan ng sandatang iyon sa alamat na kanyang naalala ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pangamba sa kanyang puso. Matapos ang matagumpay na pananambang kay Crimson Cloud, malamig na sinabi ni Gu Chang na hindi na dapat magsalita ng marami ang isang taong nasa bingit na ng kamatayan. Dahil dito, labis na nagalit at nabigla si Crimson Cloud, na hindi pa rin lubos makapaniwala na natalo siya ng isang mas nakababatang cultivador. Samantala, napagtanto na rin ni Solar ang buong katotohanan sa likod ng mga naganap. Inamin niyang si Gu Chang nga ang lihim na nagplano ng lahat mula pa sa simula at siyang responsable sa mga pangyayaring nagdulot ng kanilang pagkatalo. Sa kanyang huling mga sandali, sinabi ni Crimson Cloud na hindi niya kailanman naisip na matapos ang napakaraming taon ng kanyang pag-iral at pakikipaglaban, sa kamay lamang pala ng isang kabataan matatapos ang kanyang kapalaran. Bilang tugon, pinasalamatan siya ni Gu Chang para sa source na malapit na niyang makuha mula rito. Sa kabilang panig, agad namang napagtanto ni Shui Li ang panganib ng sitwasyon at nagpahayag ng matinding pag-aalala. Dahil dito, napangiwi na lamang ang Nameless Demon Emperor habang pinagmamasdan ang mabilis na pagbabago ng takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos ay ibinaling ni Gu Chang ang kanyang pansin kay Solar at malinaw na ipinahayag na ito na ang susunod niyang target. Sa harap ng nalalapit na pagkatalo, sinabi ni Solar na hindi niya inaasahang matapos gugulin ang kanyang buong buhay sa pakikipaglaban sa pinakamalalakas na nilalang ng Demon World, sa isang nakababatang cultivador lamang pala siya tuluyang mababagsak. Gayunpaman, bago tuluyang harapin ang kanyang kapalaran, may isa pa siyang tanong. Nais niyang malaman kung ano na ang nangyari sa kanyang anak na si Jun Bufan at kung nasaan ito ngayon.
Bilang tugon, ngumiti si Gu Chang at mapanuyang tinanong kung ngayon lamang ba naalala ni Solar ang kanyang anak sa oras ng kanyang kamatayan. Pagkatapos nito, malamig niyang ibinunyag na huli na ang lahat sapagkat matagal na niyang napatay si Jun Bufan. Ang revelasyong ito ay naging isang mabigat na dagok kay Solar, na hindi lamang naharap sa sarili niyang pagkatalo kundi pati na rin sa masakit na katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang anak. Matapos marinig ang tanong ni Solar tungkol sa kanyang anak, malamig na sinabi ni Solar na wala nang saysay pa ang usaping iyon. Ayon sa kanya, kung tunay ngang patay na si Jun Bufan, iyon na ang kanyang kapalaran. Dagdag pa niya, para sa isang nilalang na nasa antas ng nirvana, hindi na dapat maging mahalaga ang pagkakaroon ng asawa o anak. Gayunpaman, ipinahayag ni Gu Chang na may nalalaman siya tungkol sa artifact na hawak ni Solar. Dahil dito, agad niyang napagtanto na sinisikap lamang ni Solar na magpalipas ng oras upang magkaroon ng pagkakataong makabawi o may sigawa ang iba pa niyang plano. Ngunit hindi nagbigay ng pagkakataon si Gu Chang. Malamig niyang sinabi na wala siyang interes sa mga ganoong tukana at agad niyang inilunsad ang kanyang huling pag-atake. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan niyang tinapos si Solar, na napasigaw na lamang habang hinaharap ang kanyang kamatayan. Kasabay nito, mariing ipinahayag ni Gu Chang na oras na upang mamatay si Solar. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, nagpakita siya ng isang nakakikilabot at nakatatakot na anyo na nagpalabas ng napakalakas na presensya. Ang biglaang pagsabog ng kapangyarihang iyon ay agad na naramdaman ni Shui Li at ng Nameless Demon Emperor. Dahil sa tindi ng aurang kanilang naramdaman, mabilis silang nagpasya na umatras at lumikas mula sa lugar. Habang tumatakas, sinabi ni Shui Li na kung tama ang kanyang hinala, ang kapangyarihang iyon ay nagmumula sa isang uri ng demonic energy. Bilang tugon, sinabi ng Nameless Demon Emperor na bagamat hindi naman ito likas na masama, hindi pangkaraniwan para sa isang ordinaryong demonic practitioner na magtaglay ng ganoon kalawak at kalakas na kapangyarihan. Dahil dito, lalong nabahala si Shui Li. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawang itaas ng isang quasi-supreme na nilalang ang kanyang aura sa isang antas na maihahambing sa mga pinakamalalakas na nilalang ng Demon World. Sa huli, nagkasundo silang huwag munang harapin si Gu Chang habang hindi pa sila ganap na nakababawi. Nagpasya silang umatras sa ngayon at hintayin ang tamang panahon upang balikan at tapusin siya kapag naibalik na nila ang kanilang buong lakas. Habang mabilis na umatras sina Shui Li at ang Nameless Demon Emperor upang iwasan si Gu Chang, bigla silang naharang ng isang hindi nakikitang pader. Dahil dito, agad na nagtaka si Shui Li at sinubukang alamin kung ano ang hamarang sa kanilang daan. Matapos suriin ang paligid, napagtanto ng Nameless Demon Emperor na sila ay nakulong sa loob ng isang napakalakas na Great Formation. Sa sandaling iyon, naging malinaw sa kanilang dalawa na matagal nang pinaghandaan ni Gu Chang ang lahat at wala siyang balak hayaang makatakas sila. Hindi nagtagal ay lumitaw si Gu Chang at malamig na tinanong kung bakit sila nagmamadaling umalis, habang tinatawag silang dalawang Demon Overlord. Ang kanyang kalmadong asal ay lalo lamang nagdagdag sa tensyon ng sitwasyon. Sa harap ng panganib, sinubukan ni Shui Li na makipagkasundo. Ipinaalala niya na kahit malubhas silang nasugatan, hindi magiging madali para kay Gu Chang na patayin silang dalawa. Bilang kapalit ng kapayapaan, iminungkahi niyang hatiin na lamang nila ang world source ng Demon World. Ngunit agad itong tinanggihan ni Gu Chang. Malinaw niyang ipinahayag na hindi lamang ang world source ng Demon World ang kanyang nais makuha. Pati na rin ang source ng dalawang Demon Overlord ay kabilang sa kanyang layunin. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang ibinunyag ang kanyang tunay na hangarin, ang kina ng lahat para sa kanyang sarili. Dahil sa mga salitang iyon, lalong nabahala ang Nameless Demon Emperor. Napaisip siya kung ang taong nasa kanilang harapan ay isa nga bang tunay na Demon Emperor dahil sa pambihirang kapangyarihan at ambisyong ipinapakita nito. Samantala, sinabi ni Shui Li na wala na silang ibang pagpipilian kundi lumaban para sa kanilang pagkakataong mabuhay. Naniniwala siyang ang pakikipaglaban na lamang ang natitirang paraan upang makaligtas sa sitwasyon. Ngunit bilang tugon, nakakalokong ngumiti si Gu Chang at mapanuyang nagtanong kung nasaan nga ba ang pagkakataon nilang mabuhay. Ayon sa kanya, kahit anong tingin niya ay wala siyang nakikitang anumang pag-asa para sa kanilang dalawa. Sa puntong iyon, naging malinaw na hindi lamang kapangyarihan ang taglay ni Gu Chang,
kundi pati na rin ang lubos na pagtitiwala sa kanyang kakayahang durugan ang dalawang natitirang Demon Overlord. Sa kabilang banda, matapos makatakas si Lunar, agad siyang nagtungo sa isang ligtas na lugar. Habang siya'y naglalakad, patuloy ang pag-iisip niya sa nangyari. Napagtanto niyang hindi niya kayang kalabanan si Shui Li at ang iba pa, kaya ang matagal na pananatili roon ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Naisip din niya si Brother Solar na may hawak ng Solar Heavenly Sword. Naniniwala siyang hindi ito basta-bastang matatalo at wala dapat ikabahala sa panig nito. Dahil dito, mas lalo siyang nagpasya na ang pinakamahalaga muna ay maibalik ang kanyang katawan sa dating kalagayan at muling lumakas. Samantala, sa kabilang panig, tuluyang napatumba ni Gu Chang sina Shui Li at ang Nameless Demon Emperor. Matapos ang laban, hindi siya nag-atubiling higupin ang kapangyarihan ng dalawang Overlord. Dahil dito, mabilis na umangat ang kanyang cultivation mula sa Early Supreme Realm patungo sa Mid Supreme Realm, lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng isipan ni Gu Chang, muling sumiklab ang kanyang ambisyon habang nararamdaman niya ang pag-angat ng kanyang kapangyarihan. Sa wakas ay narating na niya ang Mid-Supreme Realm matapos masipsip ang source ng mga Demon Overlord. Para sa kanya, ito ay isa lamang simula, naniniwala siyang kapag tuluyan niyang nasipsip ang kanilang kapangyarihan, maaabot niya ang Late Supreme Realm, at sa huli ay makakapasok sa mas mataas na antas na Nirvana Realm matapos makuha ang source ng Demon World. Samantala, sa labas ng portal, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Bai Lian-er at Jiang Lushen. Iginiit ni Bai Lian-er na hindi na dapat sila maghintay pa dahil malamang ay hindi na makakalabas si Gu Chang mula sa Gate of Life. Kinuwestiyon naman ito ni Jiang Lushen at tinanong kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Bai Lian-er na ang Gate of Life ay hindi simpleng tarangkahan, kundi isang lugar na may malalim na kahulugan at panganib, kaya malaki ang posibilidad na wala nang lalabas mula roon. Nagpatuloy ang bangayan nang sabihin ni Bai Lian-er na siya ang may tungkuling manguna at siya ang may mas mataas na awtoridad sa misyon. Hindi ito tinanggap ni Jiang Lushen at mariing sinabi na mas nauna siya rito at dapat siya ang masunod, na tinawag pa niya itong mayabang at junior. Igiit ni Bai Lian-er na siya ang may hawak ng tungkulin sa misyon at si Jiang Lushen ay isa lamang katulong. Dahil dito, napairap at nagpakita ng halong pagkadismaya si Jiang Lushen, halatang hindi siya sang-ayon sa pagiging mababa ng tingin sa kanya. Samantala, sa loob ng portal, nagpapagaling si Lunar. Habang siya ay nasa mahinang kalagayan, bigla niyang naramdaman ang isang pamilyar na presensya na papalapit, na agad nagdulot ng pag-aalala at pag-iingat sa kanya. Hindi nagtagal, hinarap niya ang dumating at nagtanong kung bakit ito naroroon. Lumabas na si Gu Chang ang dumating, na nagsabing nag-alala siya nang makita kung gaano kalubha ang mga sugat ni Lunar kaya sinundan niya ito. Dagdag pa ni Gu Chang, nagdala siya ng mga gamot para sa pagpapagaling at iiwan na lamang ang mga ito kung kakailanganin. Sa kabila ng kanyang tahimik na presensya, malinaw na may mas malalim siyang motibo sa kanyang paglapit, habang si Lunar ay nananatiling alerto sa sitwasyon. Nagtanong si Lunar tungkol sa sitwasyon matapos nilang umalis. Sumagot si Gu Chang ng may malamig na tono, ipinahiwatig na hindi naging maganda ang kalagayan ng labas at tila wala nang dapat pang-asahan sa kanila. Kasabay nito, inilabas ni Gu Chang ang Solar Spear Artifact, agad na nagpapakita ng intensyon na lumaban. Hindi nagtagal, siya mismo ang sumugod at sinabing kung kaya ni Lunar, maaari nitong tanungin ang iba para malaman ang buong nangyari. Dahil dito, nagulat si Lunar at tinanong si Gu Chang kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob, lalo pat napansin niya ang kapangyarihang taglay nito at ang pagkakaugnay sa Solar Heavenly Sword. Hindi nag-aksaya ng oras si Gu Chang at agad nagpakawala ng isang matinding slash na tumama kay Lunar. Dahil sa lakas ng atake, napaatras si Lunar ng ilang hakbang. Muling nagsalita si Lunar, binigyang diin na si Gu Chang ay dating nasa antas lamang ng Quasi-Supreme. Ngunit sagot ni Gu Chang, tila hindi ito alintana, at napansin pa niyang napakalakas ng depensa ng Seven-Colored Indestructible Robe na suot nito, na sumasalungat sa inaasahan niyang pinsala. Hindi makapaniwala si Lunar sa nangyari kaya agad niyang tinanong kung totoo bang pinatay ni Gu Chang sina Solar at Crimson Cloud, sapagkat para sa kanya ay tila imposibleng magawa iyon. Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, itinapat ni Gu Chang ang kanyang espada sa noo ni Lunar at malamig na sinabi na susubukan nilang alamin kung ilang hiwa ang kaya nitong tiisin bago tuluyang bumigay.
Dahil sa matinding panganib na kanyang kinakaharap, mabilis na nakiusap si Lunar at sinabing handa niyang ibigay ang indestructible robe. Gayunpaman, hiniling niya na pagbigyan muna ang isang kahilingan. Binalaan pa niya si Gu Chang na kung tatanggihan siya nito, mas pipiliin niyang pasabugan ang sarili niyang katawan upang wala itong mapakinabangan. Naging interesado naman si Gu Chang at pinahintulutan siyang magsalita. Sa puntong iyon, bakas ang matinding kalungkutan sa mukha ni Lunar habang sinasabi niyang napakasimple lamang ng kanyang kahilingan. Hiniling niya kay Gu Chang na maghatid ng mensahe sa kanyang anak na si Ziyao. Habang mabigat ang damdamin, ipinahayag ni Lunar ang kanyang pagsisisi sa lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Sinabi niyang nais niyang humingi ng tawad sa kanyang anak, tanda ng malalim na panghihinayang sa mga pagkakamaling nagawa niya bilang isang magulang at sa mga sugat na iniwan ng nakaraan sa kanilang relasyon. Matapos marinig ang kahilingan ni Lunar, hindi inaasahang tumugon si Gu Chang na hindi na niya kailangang maghatid ng anumang mensahe. Sa halip, sinabi niyang itago na lamang ni Lunar ang mga salitang iyon at personal na sabihin sa kanyang anak kapag muli silang nagkita. Dahil dito ay nabigla si Lunar at agad na naitanong kung ang kanyang anak na si Ziyao ay buhay pa. Sa pag-aalalang baka isa rin itong naging biktima ni Gu Chang, direkta niyang tinanong kung pinatay rin ba nito si Ziyao. Ngunit malamig na sumagot si Gu Chang na hindi niya itinuturing na tunay na anak si Ziyao sa pananaw ni Lunar, kundi isa lamang pyesa sa mga plano nito. Gayunpaman, sinabi rin niyang maswerte si Ziyao dahil nananatili pa itong buhay hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos nito ay nagbigay pa ng babala si Gu Chang. Sinabi niyang wala siyang balak na patayin si Lunar. Kapag nakalabas na ito sa lugar na iyon, mas mabuting mamuhay na lamang ito ng tahimik at huwag nang muling makialam sa mga bagay na maaaring magdala rito sa kapahamakan. Ipinahiwatig din niya na alam niyang hindi naman sapat ang katangahan ni Lunar upang muling ilagay ang sarili sa ganoong sitwasyon. Matapos sabihin ang mga salitang iyon ay tumalikod na si Gu Chang, na tila tapos na ang lahat para sa kanya. Samantala, naiwan namang nag-iisip si Lunar. Unti-unti niyang napagtanto na bagamat tila walang emosyon at napakalamig ni Gu Chang, ang dahilan kung bakit siya nito pinakawalan ay malamang na may kaugnayan kay Ziyao. Dahil dito, lalo niyang naramdaman ang kahalagahan ng kanyang anak sa pangyayaring iyon. Ngunit bago tuluyang makaalis si Gu Chang, muli siyang pinigilan ni Lunar. Tinawag niya ito at sinabing may nais siyang ibigay bilang kapalit o tanda ng pasasalamat. Kasabay nito ay iniabot niya kay Gu Chang ang isang bagay na tila may espesyal na halaga. Agad na tinanggap ni Gu Chang ang bagay na iniabot ni Lunar. Matapos itong suriin, sinabi niya kay Lunar na hintayin na lamang siya sa Gate of Life, na para bang mayroon pa siyang mahalagang bagay na kailangang tapusin bago sila muling magkita. Kasabay nito ay napunta ang kanyang isip sa pinagmula ng Demon World. Napagtanto niya na kung ganap itong mabubuo at makukumpleto, magkakaroon ng pagkakataon ng buong Demon World na sumailalim sa isang napakalaking pagbabago at ebolusyon. Mula sa kasalukuyan nitong estado, maaari itong umangat tungo sa isang mas mataas na antas ng mundo na hindi pa nito nararating noon. Hindi lamang iyon ang posibleng bunga ng naturang pagbabago. Sa oras na mangyari ang ebolusyong iyon, maaaring maging posible rin ang pagsilang ng isang tunay na Demon Immortal, isang nilalang na nasa antas na lampas sa karaniwang mga makapangyarihang nilalang ng Demon World. Dahil dito, napagtanto ni Gu Chang na hindi niya maaaring palampasin ang ganoong pagkakataon. Kung sakaling wala na siyang sapat na panahon upang hintayin ang natural na pag-usad ng mga pangyayari, wala rin siyang balak na sayangin ang napakahalagang pagkakataong nasa kanyang harapan. Lumipas ang kalahating buwan at isang pambihirang pagbabago ang yumunig sa buong Demon World. Sa loob ng mahigit 10 araw, nanatiling kakaiba at nakakatakot ang mga pangyayari sa kalangitan, dahilan upang mangamba ang hindi mabilang na mga nilalang. Habang pinagmamasdan ng nakakabahalang kalangitan, marami ang nagsimulang magtanong kung ang hindi pangkaraniwang pangyayaring iyon ay senyales na ng nalalapit na pagkalipol ng kanilang mundo. Ang iba naman ay nangangambang isa itong kaparusahan o sakunang ipinadala mismo ng kalangitan. Lalong lumala ang takot at pagkalito ng mga nilalang sa Demon World habang patuloy nilang nasasaksihan ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa paligid. Marami ang nagsabing sa buong buhay nila ay hindi pa sila kailanman nakakita ng ganoon kalawak, kalakas, at kagimbal-gimbal na tanawin, kaya't hindi nila maiwasang isipin na may napakalaking pangyayaring malapit ng maganap. Dahil dito,
agad na ipinahayag ng Grand Tutor ang kanyang pag-aalala kay Empress Xiao. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Xiao at inatasan silang huwag magpadala sa takot. Ipinaliwanag niya na bagamat tunay na napakalaki at nakakagulat ng penomenong nagaganap, wala naman itong ipinapakitang anumang palatandaan ng nalalapit na panganib o sakuna. Sa kabila ng kanyang panlabas na katahimikan, hindi rin maiwasan ni Xiao na mag-isip. Tahimik niyang pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari at napaisip kung may kaugnayan ba ang lahat ng ito sa tunay na layunin ni Gu Chang sa pagpunta sa Demon World. Dahil sa lawak ng pagbabagong nagaganap, lalo siyang naging mausisa kung ano nga ba ang ginagawa nito sa likod ng mga pangyayari. Samantala, sa ibang lugar ay nagsimulang mawala ng pasensya si Jiang Lushen. Matapos ang kalahating buwang paghihintay, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita si Gu Chang at kung ano na ang kalagayan nito sa loob ng sinaunang mundo. Kasabay nito, nagkaroon din ng pag-uusap sina Jun Bufan at Jun Rauxi tungkol sa mundong nakatago sa ilalim ng sinaunang balon. Nais malaman ni Jun Bufan kung ano na ang maaaring nangyari roon matapos ang mahabang panahon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Jun Rauxi na isa lamang iyong maliit na mundo, ngunit hindi nangangahulugang ligtas ito. Sa kanyang pananaw, kung nakapasok man doon si Gu Chang at nakasalubong ang kanilang ama at ang iba pang makapangyarihang nilalang sa loob, malaki ang posibilidad na napatay na ito. Gayunpaman, iminungkahi niyang maghintay pa sila ng kaunti dahil naniniwala siyang kapag lumabas na ang kanilang ama ay mawawala na ang lahat ng kanilang pangamba. Matapos marinig ang mga salitang iyon, lalong tumibay ang paniniwala ni Jun Bufan. Sa kanyang isipan, tama ang pagsusuri ng kanyang kapatid. Alam niyang may mga nakakatakot na nilalang sa loob ng maliit na mundong iyon, kabilang ang mga eksperto na nasa antas ng quasi-nirvana realm. Dahil dito, nakumbinsi siya na kahit gaano kalakas si Gu Chang, mahihirapan itong makaligtas laban sa mga nilalang na nasa ganoong antas. Sa kanyang pananaw, malapit ng pagbayaran ni Gu Chang ang labis nitong kumpiyansa at kayabangan, at ang sinaunang mundong iyon ang magiging libingan ng mga ambisyon nito. Habang naghihintay sa paglabas ng mga nilalang mula sa sinaunang mundong nasa ilalim ng balon, hindi maitago ni Jiang Lushen ang kanyang pananabik. Sa halip na mag-alala para kay Gu Chang, tila umaasa pa siyang may masamang nangyari rito. Dahil dito, masaya niyang sinabi na hindi imposibleng mamatay si Gu Chang, lalo na kung isang demon overlord ang kanyang nakaharap sa loob. Agad namang napansin ni Bai Lianer ang kakaibang kasiyahan ni Jiang Lushen. Dahil dito, pabiro ngunit may halong pagbabante niyang tinanong kung natutuwa ba talaga ito sa posibilidad na mapahamak si Gu Chang. Sinabi pa niya na maaari niyang isumbong kay Gu Chang ang tunay nitong saloobin kapag nagkita silang muli. Ngunit hindi naman natinag si Jiang Lushen. May kumpiyansa siyang sumagot na kahit sabihin pa iyon ni Bai Lianer, iisipin lamang ni Gu Chang na gumagawa ito ng gulo. Sa kanyang palagay, walang dahilan para paniwalaan siya nito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang susunod na ginawa ni Bai Lianer. Palihim pala nitong nirecord ang lahat ng kanyang sinabi gamit ang isang recording stone. Nang mapagkanto iyon ni Jiang Lushen, agad siyang ninas at napasigaw na napakatuso at kasuklam-suklam ng ginawa nito. Subalit bago pa sila makapagpatuloy sa kanilang pagtatalo, biglang nagbago ang sitwasyon. Isang napakalakas at nakakatakot na bugzo ng enerhiya ang sumabog mula sa kanilang harapan, dahilan upang mapatigil silang lahat at ituon ang kanilang pansin sa pinagmulan nito. Sa gitna ng tensyon, agad na napansin ni Jun Yao na may isang nilalang na papalabas mula sa loob. Kasabay nito, naramdaman din ni Bai Lianer ang nakakatindig balahibong presensya na unti-unting lumalakas habang papalapit. Habang lumilinaw ang anyo ng nilalang, lalo namang tumitindi ang pangamba ng mga nakasaksi. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nakalabas ang nilalang at saka lamang nila nakumpirmang isa itong tunay na demon overlord. Nang makita ito ni Jiang Lushen, agad siyang nanlumo. Dahil sa laki ng pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan, mabilis niyang ipinagpalagay ang pinakamasamang posibleng nangyari. Sa kanyang isipan, kung isang demon overlord ang nakalabas habang wala pa ring bakas ni Gu Chang, malamang na natalo na ito sa loob. Dahil dito, hindi niya napigil ang isipin na tapos na ang lahat at malaki ang posibilidad na si Gu Chang ay tuluyan ng namatay sa loob ng sinaunang mundo.